Delikado ang buhay ni Tata Digong sa loob ng ICC? Naku po mga kabig, merong ibinahagi si VP Sara ngayon. Ito yung binahagi ni VP Sara na kung saan nanganganib ang buhay ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa loob ng ICC. Di ba't sana ang makapasok lang ay yung pamilya lang ni Pangulong Duterte? Meron pala mga nakapasok sa loob ng ICC, sa detention cell ni Pangulong Duterte na hindi dapat pupunta. Delikado. At naku mga bibig, hinayaan lang ito ng ICC. Sa statement ni VP Sara, basahin ko ha. I have received disturbing information nakakatakot to, from Malacanang that a report about former President Rodrigo Roa Duterte was submitted to President Ferdinand Marcos Jr. by the Philippine Embassy in The Hague. So it means nakakuha ng impormasyon si VP Sara sa loob ng Malacanang. So merong mga tao na nagbigay ng impormasyon kay VP Sara galing sa Malacanang. So it means hindi lahat ng mga nagtatrabaho ni Pangulong Bongbong Marcos ay loyal sa kanya. May mga nagtrabaho pala ni Bongbong Marcos na loyal sa mga Duterte at ito ay nagbigay ng impormasyon na meron daw na taga Philippine Embassy sa The Hague. Nako, the officials entered the detention unit under the false pretense of conducting a welfare check and interviewed Pangulong Duterte. Nako! Philippine Embassy in The Hague. Nag-ano kayo dyan? Nag-welfare check kayo kay Pangulong Duterte? Tapos in-interview nyo si Pangulong Duterte? Hindi nyo lang pinaalam? Or walang kaalam-alam ang pamilya? Naku po, delikado yan. The said officials clearly abused the role of the detention unit concerning consular visits. Of course. Kung ano ang mangyari kay Pangulong Duterte, kayo ang managot. Bongbong Marcos, ikaw ang managot. Ano bang kailangan mo sa mga Duterte, Bongbong Marcos? Pinagbigyan ka na nila. Ginawa ka ng presidente, kulang pa ba? Nagkaletsi-letsi na ang Pilipinas. Tapos, para ma-diversionary tactics, gagamitin nyo naman mga Duterte. Every now and then, Duterte na lang. Ito kabibig ha. Since the month of March, there has always been at least a family member or two that visit former President Duterte almost every day precisely to guarantee his well-being and humane treatment. The permission given by the ICC that abducted former President Duterte to intrude upon him without seeking the permission given by the ICC in allowing the agents of the very government. ICC, managot kayo nito. Hindi man lang kayo nakipag-coordinate sa family members ni Pangulong Duterte. Oy, ma'am, from the embassy, the Philippine Embassy in The Hague, may mga ahente po na kakausapin si Pangulong Duterte para mag-welfare check. Okay lang po ba? Pahintulutan ba ninyo? Even though na nakakulong si Pangulong Duterte sa detention cell, may karapatan pa si Pangulong Duterte sabihin hindi at oo. At may karapatan din ang pamilya na hahayaang ipa-welfare check or hindi. Kasi hindi naman ibig sabihin pag nakulong ka, mawala na yung human rights mo. Grabe ICC, ang bastos nyo. Diba? The permission given by the ICC in allowing the agents of the very government that abducted Pangulong Duterte to intrude upon him without seeking permission from family members who are in The Hague places his life and safety in imminent danger. Tama. Delikado yun. Pwede palang magpapasok ang mga taga-ICC na kung sino-sino lang. Diba? Pwede palang matsugi si Pangulong Duterte at sabihin ng mga ICC na hindi namin alam pero sila pala nagpapasok, di ba? In such sham welfare checks are allowed to continue, then the ICC and the Philippine government must be prepared to answer fully and directly for any harm that comes to former President Duterte. Totoo. Including, should the worst happen, his death in custody as a direct result of these intrusions, the false pretense of conducting a welfare check. Bakit kailangan pang mag-welfare check? Meron ng mga nurses, doctors sa ICC. Bakit kailangan pang ibang ahente or agents galing sa, the officials entered the detention and unit under the false pretense of conducting a welfare check. Yan ang habibig. Was submitted to President Marcos by the Philippine Embassy in The Hague. So, bali, may mga ahente na pumapasok sa loob, mga agents na pumapasok sa loob ng detention cell ni Pangulong Duterte at ito ay inireport from the Philippine Embassy in The Hague. So, dapat sana nakipag-coordinate din sila sa pamilya Duterte. Di ba? Ito, these are nothing but orders of the President Marcos disguised as consular functions, and we strongly object to such visits. PRRD does not need you. Our family will take care of him. Tama. Kailangan pa ng mga mga agents. Humingi ba si VP Sara ng tulong sa inyo? Hindi naman
At anong purpose nyo? Kayo nga ang nagpakulong kay Pangulong Duterte, nakipag-alyansa nga kayo sa ICC. Kinidnap nga inyo sa Pangulong Duterte. Bending the law. Sometimes you can bend the law. Diba? Sabi ni Remulla, yes sir. Oh. Tapos ito malaman natin, galing kay VP Sara, na meron po pumasok labas sa ICC detention cell ni Pangulong Duterte na gumagawa na ng welfare check at hindi na-inform ang pamilyang Duterte. May mga pamilyang Duterte naman sa The Hague. Pwede naman, ma'am, excuse me ma'am, we're come from the Philippine government. We want to check the welfare of our former president, whether he is okay or not, because based on what we've received report that he is suffering from this and from that. At kung gayon pa man, kailangan talaga ng permission galing sa family members. Hindi ibig sabihin, pag nakadetain na sa ICC, ang ICC na ang may hawak sa kanya, pati human rights niya, kontrolado ng ICC. Hindi ganon. Hindi pa nga siya nabasahan kung ano ang mga charges niya. Tapos 3 counts of murder lang pala. Sabihin natin lang pala ha, kasi itong mga taong galit kay Pangulong Duterte, sasabihin 30,000 ang pinatay. Pero ngayon 3 counts of murder lang pala. So pwede naman niyang kasuhan dito sa Pilipinas, bakit nandun pa sa ICC? Sabi ng ilang mga netizen. President Marcos should know that we have several overseas Filipinos around the world detained, distressed, abandoned, or neglected, who have not had the benefit of a single welfare check from the Philippine government. They need you, but you have failed them. We Filipinos deserve better. Sara Z. Duterte, Vice President of the Philippines. So baka gusto na lang tingnan ba kung tama ba yung mga report ni Kaufman na si Duterte ay may sakit, baka chinecheck na nila kung ano ang pwede nilang matulong, or ano ba? Diba? For me, hindi naman tulong yun eh. Kasi if you really want to help, dapat nakik-coordinate kayo sa pamilya. Dapat sana either any of the family members pinatawag ninyo sa Philippine Embassy sa The Hague na, Ma'am Sara, Vice President Sara, ang gobyerno ay gustong tumulong sa nangyari kay Pangulong Duterte. May mga ahente tayo dito, may mga tao tayo dito na pwedeng tutulong sa kanyang to check on him. Kung ako sasabihin ko, ngayon lang, ilang buwan na nakadetain si Pangulong Duterte, ngayon lang nakaisip ang gobyerno for welfare check. Bakit? Sinecheck nyo kung kailang matsugi ang tatay ko? Sinecheck nyo kung ano ang pwede nyong gawin para matsugi ang tatay ko? Diba? VP Sara has those weird imaginations and ideas na pwedeng mangyari. Sabi nga ni VP Sara, if such sham welfare checks are allowed to continue, then the ICC and the Philippine government must be prepared to answer fully and directly for any harm that comes to former President Duterte, including, should the worst happen, his death in custody as a direct result of these intrusions, the false pretense of conducting a welfare check. These are nothing but orders of President Marcos, disguised as consular functions, and we strongly object to such visits. Hindi kailangan ni PRRD kayo. Kailangan ni PRRD ang mga kapwa Pilipino na tumutulong at nagpipray na sana makalabas siya. Di ba mga kabibig? Kalerki. Nanganganin pala ang buhay ni Pangulong Duterte sa loob ng ICC. May mga pa-welfare check pa at ini-interview si Pangulong Duterte. Para saan? Di ba? Sukdula, sabi ni Peace Garden, sukdula na ang abuso. Maliing panalangin, dinggin nawa ng may kapal ang hinagpis ng pamilya at nagmamahal kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. VP, what action should you take having this info? I hope it's not too late. Buti na lang no, may impormasyon galing sa Malacanang. I received disturbing information from Malacanang. Buti na lang talaga may mga tao pa rin sa Malacanang na dito, nag-iisip ng hindi bangag. Talagang gusto nang tulungan ang mga Duterte. Baka naka-smell something fishy na yung mga ibang tao sa Malacanang na, kailangan natin ipaalam to sa VP. Kasi baka mamanip or baka kung ano mangyari sa kanyang ama. Di ba? May intel talaga si VP na magaling. Of course, may... di ba? Here's the full... nakabibig. Pumasok ang mga opisyal sa detention unit sa ilalim ng maling pagbabalat kayo ng pagsasagawa ng isang welfare check at in-interview si Pangulong Duterte. Malinaw talaga kabibig na inabuso yung karapatang pangtao ni Pangulong Duterte kasi hindi nakipag-coordinate. Di ba? Mga kabibig. Ay nako. Sabi ni Kylie, sabi na nga, may luluto ang walang hiyang mga tao na yan para kung ano ang mayari kay Pangulong Duterte. Talagang demonyo. Shameless talaga ang mga bangag. Pag may nangyari talaga kay PRRD, lahat na nagtitimpi sa iyo, Marcos, sasabog na talaga from meantime. Filipinos are just waiting for the heroes to save us, and that is a fact. Prayer for the safety of the former president. Di ba? Delikado yun. Kasi ang ICC, hinayaan na makapasok itong mga nagbabalat kayo na mga na mga di umano yung mga ahente o inte. Hinayaan talaga no ng ICC. Talaga ICC. Hindi kayo
Nahiya sa ginagawa nyo, hinayaan yung pumasok ang mga tao. Di ba ang pwede lang pumasok at makipag-usap kay Pangulong Duterte, yung council niya, yung mga anak niya? Pero ito, ICC, managot talaga kayo kung ano ang mga mangyari kay Pangulong Duterte. Mananagot talaga kayo. So yun lang kabibig ang ating Leaders Libak-Libak for today. Yun ang statement niya ni VP Sara. Marami ang nangamba. Baka, anak ko, wag lang sana kasi sinabi dito ni VP Sara kung ano man mangyari sa ama ko, nako. Kabilang na kung sakaling mangyari na pinakamasama ang kayang pagkamatay sa kulungan bilang direktang resulta ng ganitong paghihimasok sa ilalim ng maling pagbabalat kayo ng welfare check, managot talaga kayo. Utos ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Magnakaw tayo ng private plane, manghiram tayo, mangutang tayo ng private plane. Kung magagawa natin yan. Ang tanong, ano ba ang gusto gawin ni President Duterte? Sabi ko, kung ano yung gusto niyang gawin, yun ang gagawin natin. Tinatanong ko siya, sabi ko, ano bang gusto mong gawin? Sabi niya, gusto ko umuwi. Gusto ko umuwi ng Pilipinas. Tapos sinasabi sa kanya, yung girlfriend niya, umuwi ka sa Davao. Huwag ka umuwi sa Manila. Ang sinasabi niya, ganun din yun. Kung uuwi ako sa Davao, hahabulin din ako doon sa Davao. Gawin natin na umuwi na lang sa Manila. May ticket na tayo, may schedule na tayo, umuwi sa Pilipinas. Marami sa inyo ang maagang nagluto para may baon, para hindi magutom. Marami sa inyo ang hindi natulog dahil kailangan maghanda. Marami sa inyo ang nagmamadali kanina at malayo ang binyahe. Kanina po, sa train station, dito na po sa Kida Station, nandun po kami sa baba, nag-aantay kami ng taxi. Tapos, may bumaba na mga Pilipina, 2. Narinig ko na kaagad yung boses nila, nasa taas pa lang sila. Sabi niya, dito na, dito na. Nung lumingon ako, nagkatinginan kami, sabi ko, ma'am, baba na kayo. Ako hinahanap ninyo, mag-rally kayo. Sabi niya, naka-green kasi siya, so inassume ko na magra-rally siya. So sabi niya, Inday Sara! Sabi ko, ikaw to, ma'am? Yan. Tapos, takbo na siya. Lumabas na siya sa ticket station. Tapos lumabas na siya. Tapos sabi niya, layo pa ng biniyahe namin. Sabi ko, kami din ma'am, ang layo pala ng lugar na ito. So, marami sa inyo ang nagsakripisyo para pumunta dito ngayong hapon na ito. Maraming salamat. At, yes ma'am, ang instructions po sa akin sa organizer ay wag daw ako masyadong madaldal dahil gusto daw nila bigyan ng mas mahabang oras ang picture taking. Yan po ang instruction sa akin. Sabi niya, Inday Sara, huwag masyadong madaldal dahil may picture taking pa tayo. At ang huling pagpapasalamat ay pagpapasalamat nating lahat sa ating Diyos. Dahil binigay niya sa atin ang araw na ito para tayo ay magsama-sama at para pag-usapan natin ang ating pinakamamahal na Pilipinas. Maraming salamat sa labaw na makagagahom sa tanan. Ang una ko, mahal ko po kayo, ma'am. Sabi ko nga po, ma'am, matagal ko natanggap kung ano yung gusto ninyo.
Pero sinasabi ko sa inyo, natanggap ko na siya, ma'am. Magbibigay po muna ako ng update, ma'am, kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Marami po sa ating mga kababayan ang pumupunta po doon sa Hague. Nagpapakita ng kanilang suporta. At madami tulad ninyo na gumagawa sa buong mundo, iba't ibang lugar, gumagawa ng mga programa para ipakita ang suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Unahin ko po ang updates ng mga abogado. Dahil gusto po ni Attorney Nicholas Kaufman ay maintindihan ninyo kung ano po yung mga final niya nandoon sa loob ng korte ng ICC. Una po, ang final niya, pinakauna noon, ay ang pag-question sa jurisdiction. Simple lang po yun. Sabi nung kasama namin kagabi sa Tokyo, sabi niya, naging abogado na kami lahat, Inday Sara, kasi iniintindi namin kung anong nangyayari sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagtanong po tayo sa jurisdiction. Sinabi po natin, nag-imbestiga kayo, 2 taon na ang lumipas nang nag-withdraw ang Pilipinas sa ICC. Ang nakalagay po sa inyong rules ay 1 taon lamang. Yan po yung sinasabi namin na kini-question natin ang jurisdiction. Saan nyo kinukuha yung otoridad ninyo na mag-imbestiga? Kasi 2 taon na wala kayong ginawa. Tapos bigla na lang, meron na silang mga complainants, meron na silang mga witnesses. Ang susunod po na final ng abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ay yung interim release. Sa interim release po nakalagay sa Rome Statute ay ang isang akusado pwede mag-apply ng interim release bago ang trial. Nag-apply po si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Medyo tumagal lang kami dahil nahirapan din kami humanap ng isang bansa na tatanggap sa kanya. At dahil wala akong pinagkakatiwalaan sa Pilipinas noon, nakausapin ko patungkol sa interim release. So ang ginawa ko, kinausap ko yung mga nakilala ko sa ibang bansa dahil sa trabaho ko. Meron akong mga nakasama, nakilala noon sa pag-ikot ko sa Southeast Asia dahil sa Department of Education at dahil sa trabaho ko sa Office of the Vice President. So kailangan ko pa silang kausapin at kailangan ko pa silang paintindihin kung bakit kailangan namin, ng pamilya namin, ang tulong nila. Kaya medyo tumagal kami, pero nakahanap din kami ng isang bansa na nagsabi, tatanggapin namin siya. Nakalagay po sa batas ng ICC. Bakit hindi binibigay ang interim release sa isang akusado? Una, kapag siya ay posibleng magtatago o mawawala na lang bigla. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte po ay walang balak magtago. Kung maalala ninyo, nandoon na kami sa Hong Kong. Pwede na siyang mawala doon. Pero ano ang sinabi niya nung gabi
na nagmi-meeting doon, mga kasama niya, ang mga abogado niya, andun ako, andun ang kanyang girlfriend. Oo. Andun ang kanyang girlfriend. Nagsasabi ang kanyang girlfriend. Sabi ang girlfriend niya sa akin. Sabi niya, Inday Sara. Sabi niya, kumuha ka na ng private plane. Sabi niya, ilipad na natin siya, diretso Davao. Sabi ko sa kanya, alam mo ma'am, wala naman tayong problema dyan. Magnakaw tayo ng private plane, manghiram tayo, mangutang tayo ng private plane. Kung magagawa natin yan. Ang tanong, ano ba ang gusto gawin ni President Duterte? Sabi ko, kung ano yung gusto niyang gawin, yun ang gagawin natin. Tinatanong ko siya, sabi ko, ano bang gusto mong gawin? Sabi niya, gusto ko umuwi. Gusto ko umuwi ng Pilipinas. Tapos sinasabi sa kanya, ng girlfriend niya, umuwi ka sa Davao. Huwag ka umuwi sa Manila. Ang sinasabi niya, ganun din yun. Kung uuwi ako sa Davao, hahabulin din ako doon sa Davao. Gawin natin na umuwi na lang sa Manila. May ticket na tayo, may schedule na tayo, umuwi sa Pilipinas. In fact, ang kanilang flight noong araw na yon ay 4:00 ng hapon. Ang ginawa nila, lumipat sila sa madaling araw na flight para maaga silang dumating sa Pilipinas. Kaya itong tao na ito na sinasabi nila na hindi na namin makikita kung bibigyan namin ng interim release, ay gusto lang umuwi ng Davao City. Wala itong balak magtago sa Africa, sa Antarctica, sa Alaska, kung saan man yan. Sa Japan. Wala siyang balak magtago. Dahil ang gusto lang niya, umuwi sa Davao City at gusto niyang mamatay doon sa Pilipinas. Paulit-ulit niya yan sinasabi. Gusto kong umuwi dahil gusto ko doon sa Pilipinas mamatay. Yan ang kanyang habilin. Totoo yan, ma'am. Yan ang sinasabi namin. Human rights. Yan ang sinasabi namin sa ICC. Kinuha nyo, 80 years old na. At sigurado kami, alam ninyo nung kinuha ninyo na may sakit yung 80 years old na kinuha ninyo. Paano namin nasabi? Kami nga na nanonood lang sa TV, nakikita namin na hindi na makalakad. 'Di ba? Binubuhat na siya ng 4 na tao. Tinulak na siya paakyat ng eroplano. So sigurado kami na alam din nila na ang kinuha nila ay may sakit. Kaya yan din ang sinasabi namin. Kailangan ibigay ninyo kung kayo ay para sa human rights, kailangan maging humanitarian din kayo sa inyong desisyon sa interim release. Dahil itong akusado na ito ay kailangan niya ng caregiver. Hindi siya pwedeng mag-isa sa kwarto. Examplean ko kayo ng gaano kagrabe na kailangan niya ng assistant. Ang aking kapatid, si Kitty, ang trabaho niya yan ay kung ano ang pangangailangan ng tatay namin. Lahat ng pangangailangan niya. Gikan sa tina, sa buhok, sa manicure, sa pedicure, sa damit, si Kitty yan. Sasabihin niya ni Kitty, malapit na ang tiglamig. So, kailangan maghanda ng damit. At sasabihin niya ni Kitty, ilabas na yung mga hindi ginagamit kasi iuwi na. Ganyan. Ganyan ang trabaho niya. Lahat ng pangangailangan. Pagkain, tinatanong niya, PT, nag-PT ba? Lumabas ba? Naglakad ba? Ganon. Pagdating naman sa akin, ang trabaho ko ay puro lang politika at chismis. Sinasabi ko sa inyo. At pangatlo, I love life.
Kasi si Kitty, ano pa eh, medyo bata pa. So hindi siya open sa, ang tatay niya ay madaming girlfriend. So yan lang ang tatlo sa akin. Unang-una, politika. Kagahapon ba? Kagahapon. Oh, mauna ni, kasaba na po ko sa organizer, kaya wala na po ko sa script. Kahapon ba, sultian na mapakiton ta mo sa ako ang kanang pangontra sa barang. Darade. Kagahapon, kamo ba? Ayaw mo pamikpik gahapon. A picture taking sa Tokyo. Asa na sino sample ko dito, be? Ma'am, ali ka ba? O, si Inday Sara daw ni. Ana, picture. Picture. Ana, pagkaman na siya, God bless you. Unya, alangan, kay busy man ko, daghan man kayo tao, di ba? Paglingi na ako, wala na siya. Mama, ibalik, ma'am, ibalik. God bless you, pod kay para. Okay. Anak. Nang ganina, anak ko sa kong kauban, anak ko, ilang ko kanang anaon. Magdala ko, og ako ang, ma'am. Magdala gyud ko. Kay ngano? Di man ko sigurado nga Duterte mo tanan basi na ay pink dire o yellow dire. Sige, sige. Oh. Oh. Di man oh. Oh, lagi-lagi kuha ni sa kanang. Oh. De, wala. Mga pink o yellow ka, bala mo din na. Sige, pik-pik mo. ang kuhaan na niya, ma'am, ang pangalan na niya, Black Obsidian. Black Obsidian. Di. Ma'am. Ulagi, mabalos lagi yung tako. Unya paglingi na kuha naman siya. Alangan na magukdo na ako. Uy, kamu ba? Ay mo pamikpik, makagaba ba yan na? Oo, unya. Wala ba yata kibalo sa mga ganang tinaguan nila, no? Naka-green og t-shirt, pero pag ablihan mo ang kasing-kasing, yellow di ay ang...